Kumusta mga master? It's me again, James, and welcome to my YT channel. And today's video mga master, may pag-uusapan tayong isang bagay na sigurado ako na malaki ang may tutulong lalong-lalo na dun sa mga baguhang drivers na gustong mag-upgrade ng mga lisensya nila. Ito mga master, yung PDC o Practical Driving Course na requirement ngayon ng LTO para makapag-upgrade ka ng lisensya mo from student license to non-professional license or professional license mga master. Kaya kung interesado ka dito sa video ko, pakiclick mo naman ang subscribe button and pakihit na rin ang notification bell para every time na mag-upload ako ng mga tutorial videos na gaya nito is updated ka. Kumusta mga master? Nagkita-kita na naman tayo today at may pag-uusapan tayong isang topic na sigurado ako makakatulong sa inyo. Walang iba kundi yung PDC mga master. Ano ba yung PDC o Practical Driving Course? Mga master, bali maituturing na natin to na isang short course o maiksing pag-aaral sa pagmamaneho. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi mo naman to kailangan gawin sa LTO dahil may mga accredited schools ang LTO o mga driving school na nag-o-offer ng mga package para makakuha ka nito mga master. Kailan ba nagsimulang i-required ng LTO ang PDC mga master? O requirement na ba talaga to ng LTO? Mga master, tama ka. Requirement na to ngayon ng LTO. At lalong-lalo na doon sa mga student driver na na-issuehan ng student permit simula nung August 3, 2020 onwards. Kaya mga master, kailangan mo na talagang kumuha nito kung nagbabala ka na mag-upgrade ng lisensya mo from student to non-professional or professional. Alright mga master, so may mga nagtatanong sa akin kung dapat pa bang kumuha ng Practical Driving Course o PDC kahit motorcycle lang yung imamaneho nila. Mga master, kahit ano pang sasakyan yung dala mo, kahit motorcycle, sedan o kung ano pa man yan, dapat ka pa rin kumuha ng PDC. Kasi pag motorcycle yung dala mo mga master, ang restriction code mo para dyan is number 1. Pag number 2 naman, mga automatic at manual na sasakyan, mga class 1 na sasakyan mga master. Pagka naman ang imamaneho mo ay mga heavyweights like truck, bus, so ang restriction mo na dyan is number 3. Kaya mga master, walang nakasaad sa bagong memorandum ng LTO o sa bagong regulation ng Land Transportation Office na exempted ang motorcycle sa pagkuha ng PDC. So mga master, kakalaruhin ko lang ulit, kahit ano pa man yung idadrive mo, kahit motorsiklo, class 1 na sasakyan, sedan o kung ano pa man yan, SUV, L300 or bus, trucks o kung ano pa mang heavyweights na sasakyan, basta kukuha ka ng lisensya o mag-upgrade ka ng lisensya, kailangan mong kumuha ng PDC o Practical Driving Course. Okay mga master, so basahin natin yung practical driving instruction na binigay ng LTO. So ABC to, umpisahan natin sa letter A. Practical instruction shall be cover safe driving techniques through different road gradients and conditions, densities of traffic and weather conditions. In letter B naman mga master, the practical driving instruction shall not be less than 8 hours. Okay mga master, so sinasabi dito sa practical driving instruction ng LTO na kailangan natin mag-take ng practical driving course not less than 8 hours. Kailangan mga master, 8 hours pataas kasi may mga driving school na nag-o-offer ng mga package nila na 5 hours, 8 hours, 10, 12 at pataas pa. Siyempre mga master, mas maraming oras, mas mataas yung babayaran mo. Pero sinasabi ng LTO na 8 hours lang yung requirement na kailangan mong tapusin para sa practical driving course. Okay mga master, sinasabi din dyan sa practical driving instruction ng LTO na kasama na dun sa 8 hours na practical driving course, ituturo din sa inyo dyan kung papaano yung tamang mga safety tips o safety techniques sa pagmamaneho. Kasama rin dyan mga master yung pagmamaneho sa iba't ibang weather condition, mapaaraw man yan o umuulan, bumabagyo o kung ano pa mang weather yan mga master.
Kasama din dyan yung mga guidelines at safety precautions sa kalsada mga master. So marami ka ring matututunan dyan, malaking bagay din yan. At yan mga master ay nagkakahalaga ng 6,500, estimated ko lang to mga master, pataas. Depende kung gaano kahaba yung kukunin mong practical driving course, kung gaano kahaba yung oras na pag-aaralan mo. Pero mga master, ipapaalala ko lang ulit, 8 hours pataas yung dapat mong kunin na practical driving course. Kasi kung 5 hours lang yung kukunin mo, hindi magiging valid yan sa LTO. So, madede-validate lang yan. Kaya 8 hours pataas tayo mga master. Okay mga master, para naman doon sa letter C, driving schools may be deputized by LTO to conduct a practical driving test, including the operation of special purpose vehicle, depending on the performance evaluation of the previous accreditation period. The practical driving test shall be credited to the application of the driver's license. Okay mga master, so dito sa practical driving instruction ng LTO, letter C, sinasabi dito na kailangan deputized ng LTO o ng Land Transportation Office yung driving school na papasukan natin. So mga master, bago tayo mag-apply sa mga driving school, tanong muna natin sa kanila kung accredited ba sila o deputized ba sila ng Land Transportation Office. Kasi mga master, pag hindi itinalaga ng Land Transportation Office yung napasukan mong driving school, so baka mabaliwala lang yung pinag-aralan mo, o pwede mo na rin siguro magamit yun sa ibang application mo, pero hindi sa pag-apply ng lisensya. Siguro makakadagdag na lang yun sa knowledge mo, pero masasayang lang. Kung ang purpose mo naman talaga is pagkuha ng lisensya, kailangan accredited ng LTO. Dagdag pa dito mga master, yung sasakyan na gagamitin mo para sa practical driving course is provided ng driving school na itinalaga ng LTO. After nito mga master, i-evaluate ka nila kung dapat ka bang ma-issuehan ng practical driving course certificate na kailangan mong ipresenta para sa pagkuha mo ng lisensya sa LTO. So, kailangan i-perform mo ng maayos yung mga mapapag-aralan mo sa driving school, kasi doon magre-rely yung LTO kung dapat ka bang ma-issuehan ng lisensya. Okay mga master, so aralin natin yung nilalaman ng 8 hours na actual driving lesson na ituturo sa driving school. So mga master, umpisa natin to sa lesson number 1. So lesson number 1, start and stop. Bali dito sa number 1, merong A, B, C, D, E o 5 topic. Yung unang topic is pre-driving checks outside and inside vehicle. So mga master, ito yung tamang pag-check ng sasakyan natin sa loob at sa labas, kung may mga dapat ba tayong tanggalin o ayusin bago tayo umandar. Starting procedure, kung paano magpaandar, establishing a path o kung malinis ba yung daraanan natin, kung paano magpalit ng gear, at kung paano magpahinto ng sasakyan. Okay mga master, so lesson number 2, backing and turning. So merong dalawang topics dito. Yung letter A is turning right and left at an intersection. Ito mga master, kung paano yung tamang pagliko sa intersection. Then yung letter B naman, madali lang to, backing in and out of the street. So kung paano yung tamang pag-atras. Okay mga master, para naman sa lesson number 3, road crossing and light traffic. So meron din dalawang topic dito. Yung road crossing yung una, kung paano tumawid sa kalsada o yung tamang pagtawid ng sasakyan patungo sa kabilang linya ng kalsada. Then yung next topic, yung letter B, is driving at light traffic o kung paano magmaneho sa kakalsadahan na medyo maluwag yung daloy ng mga sasakyan. So lesson number 4, maneuvering, the Y, turn and turnabout maneuvering style. So mga master, dito sa number 4, may isang topic dito na nagsasabi kung paano yung tamang pagmamaneobra o pagpihit ng sasakyan. So ituturo din to dyan sa driving school, kasama yan dun sa 8 hours. Okay, lesson number 5, hanging. Dito sa lesson number 5 mga master, merong isang topic. So letter A,
tuturo dito yung driving on an uphill and downhill on 3% grade. So mga master, ituturo dito kung paano magtimpla ng tamang andar pagka nasa mga bitin na lugar, kagaya ng bridge o yung kung ano man mga paahon na lugar o yung mga pababang kalsada. So example nga dyan is yung mga bridge, mga master, o yung mga flyover. Then lesson number 6 mga master, garage driving. So merong tatlong topic dito. Letter A, driving into a garage, driving out of the garage, driving into the garage using the backing procedure. So mga master, madali lang to. Ito yung paiksiin natin, ito yung tamang pagparada o paggarahe ng sasakyan natin mga master. At para naman sa pang-pitong lesson natin mga master o lesson number 7 is yung parking. So madali lang to kung papaano lang yung tamang pagparada ng sasakyan natin sa mga parking spaces. So mapapag-aralan mo to dyan master. Yung pang-8 lesson naman natin mga master o lesson number 8 is yung pinaka-exciting sa lahat. Ito yung highway driving. So may isang topic dito, letter A, driving at highways to encounter different traffic situations. So dito itetest mga master yung kung paano tayo magdadrive sa iba't ibang traffic situation sa kakalsadahan mga master. So exciting to dahil magdadrive ka ng actual dito. Makakasabay mo yung iba't ibang klase ng sasakyan sa kalsada. Para naman sa lesson number 9 is heavy traffic. So mga master, meron ditong isang topic, letter A, acquaint student to actual driving condition in heavy traffic and develop correct driving attitudes. So mga master, dito sa lesson number 9, pag-aaralan yung temper mo, kung papaano ka makikipagsabayan sa iba't ibang sasakyan. Dapat mga master, mahinahon ka lang sa pagdadrive mo dito. Dapat kontrolin mo yung sarili mo. Alam mo naman mga master, may mga ibang drivers, hindi ko naman nila lahat. May mga drivers talagang medyo mainitin ang ulo, konting magitgit mo lang, iinit na kagad yung ulo nila, mag-iiba na yung temper nila. So kailangan kalmado lang lagi. Ituturo naman yan dito mga master sa lesson number 9 kung papaano makipagsabayan sa iba't ibang drivers sa kalsada. And last is yung lesson number 10 mga master, night driving. So merong isang topic dito, letter A, student must familiarize with the actual driving at night. So mga master, dito tuturuan kayo ng driving school kung paano magmaneho sa gabi para at least maging familiar ka, hindi lang pag-araw. So kailangan mo rin syempre magmaneho pag gabi para magkaroon ka ng idea kung papaano yung tamang pagmamaneho pag madilim ang kakalsadahan. Okay mga master, so kung mapapansin nyo, merong red lines yung lesson number 11. So sinadya ko talaga yan mga master dahil yung lesson number 11 is yung review. So ito sa driving school na to mga master, kaya kung mapapansin nyo may red lines na kagad siya kanina pa. So meron ditong isang topic, yung letter A, student shall be tested on different traffic situation to observe his driving ability. So mga master, ito na yung lesson kung saan i-evaluate ka na nung driving school na pinasukan mo. So dito malalaman kung makakakuha ka talaga ng certificate o nung practical driving course certificate na kailangan mo para sa pag-apply mo ng lisensya. Alright mga master, so yan nga yung mga lesson na pag-aaralan mo sa driving school pag kumuha ka ng 8 hours na practical driving course. So yan yung requirements mga master sa LTO. Sana may naibahagi ako, may na-share ako sa inyong ideas bago kayo mag-apply ng practical driving course mga master. Pag-aralan nyo muna to, panoorin nyo muna yung video ko, tapusin nyo to. I'm sure na makakadagdag to at bawas ka ba na rin mga master pag nandun na kayo sa actual driving, sa driving school mga master. So mga master, paalala ko lang ulit sa lahat ng kukuha ng lisensya, applicable po itong guidelines na to na binigay ng LTO para sa
mga magmomotor, sa mga magdadrive ng kotse, sa mga magdadrive ng mga heavyweights na sasakyan like bus and trucks. So, kailangan mga master bago ka kumuha ng lisensya simula ngayon is meron kang PDC o Practical Driving Course. Kaya pag-aralan mo muna mga master bago ka kumuha o mag-apply sa isang driving school. Panoorin mo tong video na to, matutulungan ka nito mga master. Okay mga master, so sana natulungan kayo at nadagdagan ko yung idea nyo para dito sa pagkuha o pag-upgrade ng lisensya nyo gamit itong PDC na bagong requirements ng LTO. Sana kung nagustuhan nyo tong video, share nyo din sa iba para at least matulungan din natin sila, ma-spread natin yung knowledge regarding dito sa practical driving course ng LTO. So, salamat mga master at sana share nyo tong video na to at bigyan nyo naman ako ng isang like kung nagustuhan nyo to. Then, huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe and pakihit na rin yung notification bell para every time na mag-upload ako ng mga gantong video is updated ka. Salamat mga master and job loss.